para sa Bagubo Plata or Mayong Adlaw kunya sa ubong manubo mopyon solom kunya sa hunay tagabawa madiger salom tungod kay ang akong dugo na sagol na no dili na matigsagol sa makausap pa akong pagtahod o pagyukbo sa tuang barangay captain no may buntag ug sa tuang mga barangay councils. Salamat kayo sa padayon nga pagsuporta labi na sa mga activity sa IP. Usa sa dakong dungog no nga ipasigarbo ang ato ang mga IP. Kay sila gid ang kung mo isguta sa history, sila ang pinakauna nga settlers labi na sa tuang ancestral domain. No, magpaila-ilaon ako, usa ko ka teacher pero wala pa ako nagtudlo, no, licensed professional teacher. Uni ang akong ginabuhat karon mao ang culture and arts advocate. At the same time missionary ang among ginatudlo mao ang ipabalik redeeming culture, restoration of dignity labi na sa mga tribo ug sa makausap pa pag-promote sa ato ang mga sayaw, ato ang kasuotan, ato ang kultura ug labo sa tanan ang ato ang batasan isip usa ka tribo. Unya kini ang dako nga gina-promote namo karon mao ang pagtudlo sa mga kabatan-unan labi na sa sayaw, pagkanta, ipabalik kung unsa ang mga nawala kaniadto kana ang amo nga advokasya. O sa kasamtangan ang amo ang gibuhat karon ni Miss Mariel Tagulino mao ang pag-promote sa scholar ng tribo. Kung inyo pang nahinumduman si Dato Rodolfo Mande ang atuang kanhi nga IPMR sa city, usa siya sa kanibang na-promote or na-constitutionalize ang scholar ng tribo. Unya kana karon ang among gina-advisean nga mahatagan gyud o kanibang edukasyon ang atong mga kabataang lumad. Dili lang kabataang lumad kundi pati ang mga Bisaya pod tanan kanang gusto mo eskwela atong mahatagan og importansya. Ado gamay na siya nga scholarship pero dako nga tabang para sa ilaha nga mapadayon ang ilang pagkapo sa ilang mga pangandoy kay dili mamahimo nga atong putlon ang ilang mga pangandoy. Unya sa isa pa nga mga advokasya namo mao na ni ang atuang culture and art no nga atong ipadayon kay nganuman kung atong kalimtan ang atong kultura sa mapud nga gikalimtan nato ang atuang kaugmaon. Mao nang gingon nga if you lose your identity you lose your destiny. Matud pa ni Dr. Jose Rizal sa mga bata familiar na kaayo sa mga estudyante, ang hindi marunong lumingon sa kaniyang pinanggalingan ay siyang hindi makarating sa kaniyang paruroonan. Ngabot pasabot kung di ka kabalo mo tanaw kung asa kagikan dili ka makaabot kung unsa ang imong mga pangandoy. Ug kana lang mo pian masolom ug salamat. Sa makausa, mapiyon sa long takitang nanon. Siya si Maria, gikan pa ko sa Salaysay, Marilog District. Ug-usapod ko ka IPU artist sa amo ang city or sa amo ang barangay. Ug ako, na-eskwela ko, kasamtangan ko na-eskwela sa kurso na Bachelor of Culture and Arts Education. Ni ako para i-promote ni siya nga kurso. Kay bago ni siya nga kurso nga giduso sa eskwelahan sa Philippine Women's College of Davao. Ug isa ko ka-scholar sa tribo. So ako i-promote mga mama, papa, kung doon naman may mga graduating students, grade 12 ba, grade 11, ayaw sa gyud paminyuan. E nga naman, pait kay ang panahon karon kung magsayo kag minyo nga dili pa andam o dili pa hanay mo kaugmaon, pait kaayo. So daghan pagkalamidad, pait pa kung magsayo sulod sa kaminyo. So encourage jud niyo ang mga kabatan-unan na sulod sa mo sa eskwelahan, manasag gyud ang pag-eskwela. Hello Ma'am Lele, good morning. So among kauban po sa Jose Pasigovia Foundation, we welcome you ma'am. Amo po i-promote ang culture and arts lalo na sa mga katribuhan. Kaya nga naman, walay laing tumo ang culture and arts education kundi i-preserve ang atuang heritage. Tangible sa mga makita nato ug dili makita nga mga heritage. Mao na among trabaho. Ug ako isip usa ka culture and arts educator no puhon kani valid ni kani mga lakaw nako nga naay kalabutan sa cultural nga mga activities, valid ni siya sa akong kurso, dili ko absenan sa akong maestra tungod kay early immersion ko ni or early nako nga ano ba pakigsandurot ba sa atong kulturalhon nga mga aktibidad. So dili ko murag exempted ko ani sa mga klase kung doon
na may mga panahon nga maka-absent ko tungod kay na mga invitation, cultural performances, tungod kay kani ilahang gi-preserve, gi-promote nila ang IP diha sa Philippine Women's College of Davao. Gani pa ang pangalan sa matag building diha sa mga establishmento or sa eskwelahan, giganlan nila Matiksalog Building, Tiboli Building, Mansaka. So giganlan nila kana sa matag tribo, no? Nagpahibalo lang, nagipangga nila ang matag tribo. So, i-promote na ako na kung doon na dyan kay Gayunan, actually, daghan pag slots diha sa Philippine Women's College of Davao, daghan pag slots para sa mga katribuhan nga gusto mo eskwela sa kolehiyo. So, ayaw yun yung sayanga, i-promote yun, ipahibalo sa inyo ang kabatanunan nga eskwela sa, ayaw sa yun pag sa iyo ninyo. Para ni sa atong hayag na kaungaon. So, kana lang, daghang salamat. So, maayong buntag kaninyong tanan. Okay, naghagi ang ato ang MC nga pakantahon ko. Usa ko sa leader sa muang banda. At the same time, singer, composer, performer, unya naga-choreograph ko mga sayaw, different dances no, labi na sa 110 ethno-linguistic diri sa atuang sa Pilipinas. So good morning Ma'am Lily, usa sa mga partners na mo sa Jose Pasigubia Foundation. Unya, salamat po di ay kay Miss Rodelyn sa pag-invite no sa mga mahimong judge kagabi. Ug salamat sa atong IPMR, guwapa o guwapo no nga mga tribal elders sa pag-suporta o pag-invite. Salamat sa pag-atiman usab. Ug sa atong mga katigulangan na direct no atong tagaan sila og dakong pansin. Unya nini nga kanta nagpahibalo siya nga sa una nga mga panahon nindot pa ang atong kabukiran, tagas pa ang mga kakahuyan, daghan pa ang ato ang mga baboy ihalas, daghan pa ang mga kalanggaman, pero karon wala na preserve pa siguro diri sa Carmen. Doon niya ipahibalo nga dapat kita maminaw sa atong mga katigulangan kay sila ang atong root. Kumbaga sila ang atong root, kunya kita ang mga sanga na lang. So, dili mabuhi ang sanga, dili mabuhi ang dahon kung walay gamot. So, atong Tagalog pansin atong mga katigulangan.